Kung saan ang mga mayayaman ay kumakain ng maliliit na bahagi ng kung ano man yan. O ang isang iyon ay isang patungkol. Umorder ang mag-asawang ito ng swordfish Milo bago kami mag-tot. Sa mga articular character, ang puot, ang lugar, tumatawag sa restaurant ng sisiw na races. Nagpapatuloy sila upang makisali sa isang maliit na kaduda doon ang Walker Road. Pag-usapan ng katrabaho, Paul Allen na nagkataon na nakaupo doon. Tandaan mo nga pala ang pangalang yon. Habang nagtatapos ang kanilang hapunan ay sinabi nila, hindi masama. Pagkatapos, ang bayarin ay umaabot sa $570. Hindi bababa sa $1,000,000 sa pera ngayon. Accounting para sa inflation. Siyempre, ang lahat ng Placer Metal Credit Card pababa, na gumagawa ng kakaibang click pop sound. Mga layunin. Mamaya lang tawa ng batang lalaki ang lahat ng rupees online. At pumunta sa isang club, bilang ang Teles o Batman. Inampanan ng Batman Ghost para bayaran ng mga galit na hudyo. Sinusubukan niyang magbayad gamit ang ilang bagay na voucher. Ngunit tila hindi na yun tinatanggap ng lugar. Kaya nag-abot siya ng pera. Habang nakatalikod ang bartender, sigaw ni Patrick Damon at masamang pulang rig sa kanya. Kahit na naglalarawan ng detalyado kung paano siya pumalakpak, at hindi sa masayang paraan. Pero kahit papaano parang hindi niya narinig. Ibinalik niya ang kanyang karisma. At kahit na nag-iiwan sa kanya ng isang slide kapag ngayon, Cut A Sigma maling oras. Nasa apartment kami ni Patrick. Tumutugtog ang classical music nasa anglis niya. Tinitigan niya ng malalim ang sarili niyang refleksyon. Habang sinisip-sip ang kanyang pisngi, pucker ang kanyang labi, at kumukuha ng morning wavy base. He proceeds to walk us sa kanyang beauty routine. Napakaganda niya habang tinatanggal ang face mask niya. Pinaliwanag din niya na nagsusuot din siya ng maskara, metaphorical, at kahit na maramdaman ng mga tao na siya ay totoo. Tunay na tao, malalim, wala talagang tao. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Ngunit sigurado mag-iiwan ito ng marka sa mga impressional na teenager. 20 taon mula ngayon. After Patrick Sigma Strats ay papunta na sa opisina. May secretary siya. Nagpareserba ng hapunan si Jill bago siya umalis. Si Polka tells her na huwag na ulit magsuot ng damit ngayon. Mukhang nabigo siya sa grade check. Bilang isang tao ng kultura, inaasahan ni Damon na magsusuot siya ng damit at high heels. Days mamaya, si Patrick at ang fiancé niyang si Evelyn. O sumakay ng taxi tumakbo sa restaurant. Sinusubukan ni Patrick na tumutok sa pinakabagong album ng mga sanggol. But Evelyn keeps buzzing sa tenga niya. Bigla, nagsisimula siyang magyakapan tungkol sa pagnanais ng kasal sa lalong madaling panahon. Bakas sa mukha ni Patrick ang paghamak. Habang tumatanggi siya, wala lang siyang oras pero BS yun. Gaya ng tala ni Evelyn. She also knows na hindi niya gusto ang trabaho. Which left me wondering bakit hindi na lang siya huminto. Buti na lang umalis na si Patrick. The explanation na gusto lang niyang magkasya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbaluktot ng kanyang mga kalamnan sa trabaho sa amin. Bago tayo mag-cut, sa restaurant ang mag-asawa isang araw bosa off. Memo mga bata, at isang dirtbag team na Timothy mula sa trabaho. Medyo zesty ang lalaking ito. Kasama ang nobya ni Batman. Patrick, mga tala na malamang na marami pa silang ginagawa sa likod ng mga eksena. Pero wala siyang pakialam. Sigmang tuntunin bilang 357. Hayaan ang iyong babae na pumalakpak sa ibang mga lalaki. Ngunit narito ang bagay. May sariling pagpalakpak si Patrick kay Courtney. Moved together with his Lord Louise. Siya ang tinatawag natin sa business beta male pathetic. Lahat, nagsisimulang gumawa ng maliit na usapan tungkol sa mga isyong panlipunan ng panahon. And Batman starts a sympathetic spell tungkol sa magwawakas ng dudong sa mundo, pagtigil sa rasismo at pagkansela ng mga hindi magandang CGI Marvel na pelikula. Ako, pwede, pumunta sa likod. Yun lang ang kailangan para magsimula siya. Nakatingin sa kanya pataas at pababa. A girl trouble lumapit ka lang sa kanya at mag-hi. At maging Christian Bale haha. Bigla kaming nag-cut kay Patrick makipagtalo sa mga dry cleaner. Tila nabuhusan siya ng alak sa kanyang bedsheets. Though feeling ko talaga, isang spaghetti juice. Sa kasamaang palad para kay Patrick. Ang babae ay hindi nagsasalita ng Ingles bilang chilling moment. Kung paano ang galit ay umabot sa taas ng lagnat. Dumaan ang kaibigan. Pero nagmamadali si Patrick. Kailangan niyang maging gwapo sa ibang lugar. Not relatable nung gabing yun. Nagdadala siya ng corn sa hapunan. At pumili ng eksakto kung ano ang kanyang kakainin. At sabi nila patay na si Shivery. Tapos matutulog na siya. Weird pero actually addict siya sa substances. I'd say wag mong gawin yan mga bata. Tapos ulit, sigurado ako, ang TikTok ay mas nakakahumaling at nakakalason. Lipunan. Ngayong oras ng opisina, hinahangaan ni Luis ang dapper grip ni Patrick. Ngunit medyo lumalapit ito para sa kanyang hawakan. Pagkatapos ay nagpakita ang kasumpa-sumpa na si Paul Allen. Kanpo na itinapasa ang kanyang business card bago isawsaw. Oo, last nandito na tayo. Paghanda para sa eksena sa park. Ito ang nagudlok kay Patrick na ipagmalaki ang kanyang sarili. Much to the curiosity ng mga kaedad niya, sila ay lubos na humanga. Sa una, bago matapos si Patrick, rattle off ang specs ng kanyang card. Ang kanyang sanggol ay pinagsilbihan mo. Natigilan si Patrick habang pinupuri ni Timothy ang vampire's card. Samantala si Patrick ay seving. Kalbo ang kamao niya malapit sa bibig niya, at una ang labi niya, handa nang sumabog, ngunit hindi ito titigil doon. Inampes ni Timothy ang card niya, at ito ay mas malinis. Kahanga-hanga, napakaganda, tingnan natin ang card ni Paul Allen. Mag-ingat ka sa gusto mo. Batman Timothy kumikislap, ang card ay ang camera crack fully zoomed in. Tingnan ang banayan na puting kulay.
Ang sarap ng kapal nito. Clark pa ba ang pinag-uusapan natin? Oh Diyos ko, may watermark pa ito. Lalong hindi ang libong marahan ni Patrick. Nanginginig ang kanyang mga daliri at bumaba ang sasakyan. Isa yun sa mga eksena sa lahat ng panahon. Every recorded nung gabing yun. Natisod ni Patrick ang isang lalaking walang tirahan. Nagbibigay sa kanya ng ilang mga salita ng pampatibay loob. Sigaw niya, sinasabi sa kanya na makakuha ng trabaho. Nandito ang lalaki sa labas. Nagpo-promote ng Sigma Male Drive. Itakda sa mga higit na nangangailangan. Tapos pumalakpak siya, malamang, upang alisin ang kanyang mga pagkabigo sa krisis sa park. Iyon ay isang paraan upang matigil ang kawalan ng tirahan. Ikunan, pagkatapos niyang gumawa ng mas maraming bagay sa pagpapaganda, habang patuloy na nagsasalaysay tungkol sa kung paano, hindi naman talaga siya tao, at ang tanging galaw niya ay sumang-ayon at naiinis. Ay literal na ako, sa tingin mo bakit ko ginagawa ang mga video na ito? Anyway, si Patrick ay nasa isang party rocking a per-term look. Si Paul Allen ba ay nagiging sassy sa kanyang babae? I mean yung ibang babae niya na si Courtney Dean. Natututo siya niyan. Si Paul pa rin ang humahawak sa Fisher account. Kinukuha ng lalaking ito ang lahat ng pinaghirapan niya. Umakyat si Patrick para yayain siya sa hapunan. Natural. Iniisip pa rin ni Paul na si Patrick ang ibang lalaki na si Marquez. In fact, nakalimutan kong banggitin yun pero sa tingin niya ay walang kwenta si Patrick, na pinagkakaguluhan niya siya sa ibang walang tao. Halika sa hapunan at pinutol ni Patrick ang paghabol. Inquiring ay upang matulungan ng lahat ng nakuha ang Fisher account. Well, masasabi ko sa iyo, ngunit pagkatapos ay kailangan kitang patayin. Sagot niya, ito ay ironic dahil mabuti. Si Patrick ang bumagsak. Fast forward na konti at si Paul ay nakazod off main videos. Nagsisimula siyang magsalita tungkol kay Evelyn at sa natalo niya Patrick led his face sa nagsasalitang iconic. Ang petsa ay umuusad pabalik sa lugar ni Patrick. Kung saan nakaupo si Paul, ilang pahayagan ang inilatag sa ilalim niya. Kakaiba, H&M at ngayon ay nagsusuot ng kapote si Patrick. At ano ito, Huey Lewis sa balita. Ngunit isang bomb, siya ay nagpapatuloy sa masigasig na pag-awit ng mga premyo ng lalaki. Bago pumulot ang palakol at pumalakpak ni Paul Allen, mamatay siya dahil sa kamatayan. English isang daan, ngayon huwag nating kalimutan ng tabako at ang katawan. Nakakuha ng isang casual na dinala yon, habang pinapanatili ang pinakamalinis na sigma ng mukha ng lalaki. Tapos pumasok siya sa pwesto ni Paul. Dinaig siya ng kanyang gulat, kasi ngayon lang niya na-realize, may malinis na tanawin ng parke ang apartment ni Paul. At malinaw na mas mahal kaysa sa kanya. Aktwal na mga linya mula sa pelikula sa pamamagitan ng paraan. Kaya siya nagpanik, nag-impake siya ng mga bagahe, nag-iiwan ng buwan na voicemail at ganoon lang. Papunta daw si Paul sa Paris pero hindi ganoon kabilis. Maya-maya ay dumating ng isang tiktik sa pamamagitan ng pagtatanong sa aking Diyos. Si William Dafoe ba yun? aka Green Goblin pa rin. Halatang kinakabahan si Patrick, at may nagsasabi sa akin na napansin ng detective. Lumapot ang plot, pinuto namin ang mga tunog ng mga spray ng hair oil. O si Patrick lang pala, makinig sa mga tunog ng horror movies, upang pasiglahin ang kanyang mga ehersisyo, uri ng batay, sa pamamagitan ng paraan. Huwag masyadong mag-ehersisyo ng ganito. Nakikita mo, kailangan mong makakuha ng maganda. Deep stretch sa kalamnan, para sa pinakamainam na gabay. Walang anuman, nang gabing yun ay kinuha ni Patrick ang isang gun. Actually gawin mo rin yan. Medyo awkward ang mga bagay. Habang muli siyang nagsasalaysay tungkol sa musika, habang nagsiset up ng camera, HMM Wonder para saan yun? Pagkatapos ay naghahatid siya ng walang hanggang linya sa isa sa mga gangs. Huwag mo itong pinig at kainin mo. Force referring sa masarap na pagpasok ng merienda. He totally prepared for them, tama. Pagkatapos ay tinuto namin ng mga lalaki na nag-uusap tungkol sa mga babae. Naglabas si Patrick ng quote mula kay Ed Guy. Una, iniisip ng mga lalaki na yun ay isang cool na alpha business guy. Pero nilinaw ni Patrick si Ed Guy. Zero clapper mula sa 50s. Sabi niya nang makakita siya ng magandang babae. Isang bahagi niya ang gustong isama siya sa isang date. The boys wait with bated breath, ready to burst out laughing. And what the other part of him was, to see your head on a stick. Patrick adds with a laugh. Strangely, the others don't find that part relatable. Fortunately, Luis appears diffusing the tension. But not for long. He pulls out a brand new business card. The medal holder makes a satisfying, sleek sound that echoes across the room. The boys like it. Then Luis pans the card over to Patrick. The camera zooms in. Oh my god. Not this headed rage immediately consumes Patrick. He storms off in pursuit of Luis, following him to the bathroom. Approaching from behind like a predator. Stop and eat spray. Patrick wraps his hands around Luis's neck. Luis turns around and gives us his hand. I've seen the way you look at me, Patrick. God, I've been waiting so long. Why here? He says. Patrick's face creepers. He wants to clap him but not like this. He quickly washes his gloves. Then says I have to return some videotapes. Before storming off, Luis is like, call me back at the office. The detective returns for more detective-ing. That's a word. Not much comes off. It is sad. From the fact we learned he also likes you, Luis. Now suddenly it's not Patrick's type of music. What a deep and complex character. Later at the club, Patrick and Timothy eat salt through the nose. So weird. As per usual, he walks up to a girl, says hi, and then thereafter the races. The next day, Patrick is in his office, twirling a piece of what is presumably her hair. Tapos kusang nagyaya sa isang secretary na si Jane. Sa hapunan, oo, kung saan niya gustong pumunta doon siya mahusay na pagpipilian. Di niya ang buwan at nagpareserba. Pero sabi ng lalaki ang libro. Pero nagpapanggap si Patrick na hindi sila. At excited na tinatapos ang peta sa telepono. Ganyan ang ugali. Nagkita muna sila sa apartment niya. O inabot ni Patrick ang ilan. Don't mind ang ulo ng ice cream. Pag-usapan ng brain freeze at ang buhay ko. He has the full fit over at inalok siya nito ng kagat.
Pero nagda-diet siya. For what you look great, sabi niya. Maaari kang palaging maging mas payat, mas maganda. Sagot niya Base. Nagsimulang tanungin ang kanyang nakatali na buhay sa kanyang hinaharap, habang inaabot ang mga kakaibang instrumento tulad ng duct tape, at pagkatapos ay isang nail gun. Nakasbon niyang pinalusot sa likod ng ulo niya, habang hihilain na niya ang gatilyo. Kahit na may pumasok na voice message ay able and awkward. Things are tense and Janaeas kung gusto niyang umalis siya, sa isang bihira, tunay na sandali ng katapatan. Sinabi sa kanya ni Patrick kung mananatili siya, may masamang mangyayari. Siyempre mas malala ang definition niya ng masama kaysa sa kanya. We cut to a dinner kasama ang detective. Bilang catch-up sa kaso, wala pa ring alibay si Patrick sa gabi. Pumalakpak si Paul. Well actually nag-head na naman siya. As with na nagbabalik ako ng ilang videotapes line. Isa talaga sa mga linya sa buong pelikulang ito. Pansinin din, the way na nilulutas niya ang pagkain niya. Akala ko lang nakakatawa. Tense ang usapan. And Patrick is wearing his guilt na parang maskara. Sigurado ito, nakakatawang isipin na pinapatay sila ng isa niyang kaibigan. Hindi ba tama, sabi ni Patrick sa detective. Sandaling napalitan ng ngiti ang mukha ni Patrick, bago bumalik sa isang deadpan expression na parang sinasabi, haha oo maliban kung gayon. At gabi ay muli niyang sinusundo ang babaeng yon. Well actually pagkatapos ng muling pagkakataon, kakailanganin niya ng kaunti pa mula sa, buti na lang masayang obligado si Patrick. Sa tingin ko alam na natin ang formula sa ngayon. Mayroon kaming dalawang babae, awkward na material sa pag-uusap, ilang random spiel tungkol sa musika, at she makes her way sa hallway. Kumakapot sa pito bago makarating sa hagdan. Namutan ni Patrick pero napakalayo na niya, kaya natural, itatundaan at anim na notebook sa mga kadena sa pababa ng hagdan. At sinaktan talaga siya, nagkuladong tagumpay, nila at something sigma shout inspiring. Sometime later, nasa dinner si Patrick kasama si Evelyn. His behavior erratic at sasabihin lang niya sa kanya na tapos na. Hindi siya masyadong naniniwala sa kanya nung una, ngunit sa lalong madaling panahon nito ay nagiging malinaw. Nagsisimula siyang umiyak at lahat ay nakatingin. Mabilis na inilipat ni Patrick ang nice guy mode, sa pagtatangkang panatilihin ng kanyang mahal, hitsura, kahit na sa lalong madaling panahon siya ay umalis sa pagpirma ng ilan. You guessed it, videotapes na kailangan niyang ibalik. Understandable pero sa totoo lang, tumumo siya sa isang ATM bago nakita ang isang maliit na pusa. Biglang hiniling ng ATM na pakainin niya ang isang strike hat. Naiintindihan ng iba, kinuha ni Patrick ang pusa at naghanda na pumalakpak. But then nakita siya ng babaeng ito, kaya hinapis niya ito ng madaling labuyo. Oo, nakita siya ng mga pulis. Nagsimula siyang tumakbo ngunit pagkatapos ay nagpa siya na lumaban. GTA tayo ngayon. Pagkatapos ng ilang shot, kusang sumabog ang mga sasakyan ng pulis. Si Patrick ay isang kapangyarihan sa opisina. O marahil ay nalilito tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kailan pa siya nakakuha ng baril? Puno si tinago niya ang pangil na iyon sa kanya. Tumakbo si Patrick papunta sa apartment niya pero nako, sinabi sa akin ng lalaki sa harap na kailangan niya mag-sign. Pirmahan mo ito, nagpatuloy siya sa paglabas ng umilito na pinto, but then sa janitor lilito, kaya lumiliko siya ng 360 tingin. At kalangsong, ito ay isang pahayag tungkol sa uring manggagawa Amerika. Ngayon ay nasa ibang apartment lobby siya, pumunta siya upang ilabas ang kanyang yakina. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang kawali, binaba ang mga inaasahan, pinapasok niya ito sa kanyang apartment, at nakita ang mga ilaw ng helicopter sa labas, 5 bituin na istahantas makapit. Pagkatapos ay bumaba siya sa takip at tinawag ang kanyang abogado, pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang account sa kanila ay magulo upang sabihin ng hindi mababasa. Hindi niya alam kung gaano karaming katawan ang mayroon siya, pareho sa susunod na araw. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Paul Allen, para tingnan kung ano ang natitira sa kanya. Pero puro painting supplies lang ang nakikita niya at isang matandang babae. Mukhang magandang oras para sa akin. Ngunit mabilis na nagiging malinaw na hindi siya. Napailing si Patrick. Mahina kong pinapante siya ng babae ngayon. Not to make any trouble, buti na lang umalis siya. Tapos tumakbo siya palabas at tinawag si Jean. Nagkakaroon siya ng purang mental breakdown. At sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang pagpupulong. Sabi niya hindi siya makakapunta at ibinaba ang tawag. Samantala, hinanap ni Jean ang kanyang kalendaryo. At nagsimulang dumaan. Lahat ng nakakagambalang mga guhit sa loob nito. Maya-maya parang kinocompose ni Patrick ang sarili niya. At tumungo sa malaki. Nakipagchat siya sa mga lalaki bago nakita ang kanyang abogado. Yung tinawag niyang spelling ng confession niya. Lumapit siya sa kanya ngunit mabilis niyang nalaman na abogado siya. Naisip ni Harry na biro lang ang lahat. Seryoso si Patrick. Itinuro ni Harry ang isang kapintasan sa kanyang biro. Masyadong pinto si Batman para gawin ang anumang bagay na iyon. Naway na siya si Batman. Or Harry tawag niya sa kanya Davis. Lumalaki ang mga bagay at medyo nagiging cocky si Patrick. Seryoso na rin si Harry ngayon. At mahigpit na sinabi sa kanya ang Moody's. Hindi pwede ang pag-play. Bakit hindi pwede? Hindi lang kung bakit. Hindi ka tanga, sabi ni Patrick. 2 beses kasi nag-launch si Harry kasama si Paul Allen sa Paris. Ngayong linggo, bumuho ang mundo ni Patrick sa paligid niya. Bumalik siya sa kanyang mga anak na lalaki. In fact, Batman ba ang tinutukoy mo sa kanya? At bumalik kay Jean. Nakikita namin siyang dumadaan pa rin sa sassy calendar na yon.